Nandito ako sa Europe para bahagi yung aking tinatawag na advocacy sa kabataan, sa environment, at the same time sa kultura at sining ng bansa. Unang-una sa lahat, pinapalaganap ko yung tinatawag na indigenism arts sa movement, campaigns against global warming. So kailangan gumagamit kami ng indigenous material para kalampagin ng mundo na alagaan ang kalikasan. At the same time, yung paggamit ng acrylic o yung mga commercial na pintura, so ginagamit ko lang ito para sa mga show, sa hand painting show, para i-inspire yung mga kabataan na nagkakahilig sa sining, na ipagpatuloy yung kanilang mga pagpipinta, yung hilig sa sining. At the same time, hindi lang yung mga bataan ang ma-inspire, pati yung kahit na yung mga matatanda, na balang araw, pag nag-retire tayo bilang employee, meron tayong pinagkakalibangan. So, isa pa sa advocacy ko yung tinatawag na mental wellness. So, nalilibang tayo sa pagdodrawing, sa pagpipinta, either sa music, sa pagsusulat. So, malaking bagay yan. So, para maiwasan natin yung tinatawag nating stress sa buhay. Kasi yung stress sa buhay, dyan tayo nagkakasakit sa stress. So, kailangan alisin natin yan. Gumagamit ako ng mga nakagamot na kulay, yung tinatawag natin yung color healing. So, piniperfect ko yan, para at least, pag tumitingin sila sa painting, naalis yung stress nila. So, nakaka-relieve. Ika nga, pag nakikita yung mga kulay na yan. Ganun din sa movement ng stroke. So, makikita mo dyan yung stroke using nail, yung mga kuko, para siyang sumasayaw. So, pinansagan nga nila dancing fingers. At isa pa, gusto ko rin i-connect lahat yung mga artists sa lahat ng bansa na pinupuntahan ko, para later on, magkaroon ng bonding at the same time exchange. So, kung mag-i-exhibit yung artist dito sa Belgium, later on siguro sa France, So, iikot lang. Art exchange na tinatawag. So, yan yung isa natin pinapangarap. Salamat ako sa mga sumusuporta, lalo na sa mga bansa na pinupuntahan natin. Bawat bansa na sumusuporta, At yun, yung sumusuporta sa ating charity sa Pilipinas. So, meron tayong charity na ginagawa, Ni-educate natin yung mga kabataan. Ito yung tinatawag nating eco-education for rights for children. So, tinuturuan natin sila about sa sining. Kasi ang aking motto is rural development through arts. Uunlad ang bayan sa pamamagitan ng sining. This is a activity of Amang Pintor, an artist, a Filipino artist from Nueva Ecija, and it's based with toyo and mantika. We do this in dancing, while we are dancing, and also our eyes are closed. And this is what I get. I look this as a bird who is flying and trying to hit the food that he needs. So my interpretation is like I'm dreaming something that I need to attain, and I'm trying to have this goal to be realized. It's a very nice experience because only with toyo and mantika we can do something that we can interpret as an art.